Ito yung kanyang magiging legs. Ito naman kanyang magiging antenna. Yan yung eyes niya guys. Oh. Yan yung kanyang mandible. Yan, ito guys ang pupal stage ng superworm. Parang isang halimaw na nadidevelop guys. So ito ang aking superworm breeding project. So parami tayo ng superworms para hindi na tayo bili ng bili. So ito yung pupa stage. Ito yung larval stage. Ayan guys, nagulog ako ng mga papaya, pinagbalatan ng mangga. So ito pala ang ating gagawing breeding box ng mga superworms natin. Kailangan muna nating mag-DIY. Palisin ko tong patusok ng soldering iron. Sin natin yan, baliktarin natin. Tapos ito ang ipapalit natin. So ito yung mag-slice sa plastic. So sana gumana ito. Mas okay sana kung may mas maliit tayong blade Let's see guys kung gagana. Medyo matagal siya uminit. Magpa 5 minutes na pero hindi pa rin siya mainit. Dito pala sa banda kita yung init niya. Tumataas pa lang. Hala guys, talagang matagal uminit. So try kong putulin to ngayon guys. Ingat-ingat lang at baka tumalsik sa mata natin Dito siguro. Ayaw. Ayun, naputol. Ganun na pala kasimple Ayun guys, simpleng-simple lang Mas malinis ang pag-cut pag ganito. Pwede pala to guys. Actually guys, etong technique na to, napanood ko sa YouTube. Medyo matagal na din So ang next step natin guys ay ang paglagay ng screen mesh. So baling blade na nilagay ko kanina pinilitan ko ng tornilyo. So yung plastic tutunawin natin para dumikit yung screen mesh. And so may guide na tayo para madaling lagyan ng glue gun. Paikot din to. So eto na yung na-glue natin na screen mesh. Goods naman siya. Lalagyan natin ng mas pinong screen mesh. Kasi kung itong pinong screen mesh lang guys malambot siya. Baka mabutas lang din. So naglagay ako ng mas matibay na screen mesh. So ganun din guys. Same procedure din. Yo, check this out guys. Naging beetle na yung karamihan. Yung pupa kanina sa umpisa ng video. Eto na yun guys. Isa ng beetle. Isang ganap na beetle na. Magpaparami na sila. So kailangan na natin silang ilagay sa breeding box na ginawa natin. So eto na yun guys. Yung ginawa natin breeding box. So ito yung top na breeding box. Tapos ito yung bottom. Meron siyang screen mesh sa magkabilang gilid. Kasi natatakpan nga siya ng taas na box So wala siyang proper na ventilation. So kailangan maglagay tayo ng screen mesh sa bawat gilid. Chicken feed. And substrate nila. Tapos pagkain na rin nila. Siguro kahit mga half inch lang guys. Tapos maglalagay na rin tayo dito sa second na breeding box natin. Dito yung mga paghulugan ng mga itlog. Manipis lang muna guys. Kasi wala pa namang wala pa namang itlog Tapos kanyan. So eto na yung mga naging beetle. Tapos eto yung mga natira. Kunti na lang. So ngayon ay syempre ilipat natin sila dito isa-isa. And guys, first beetle to land on Mars. Eto hindi pa siya ganap na tumigas. Kulay pa lang siya, maroon or basta yan. Hindi pa siya kulay black. Kapag black na matigas na. Kaya ito guys. Pangit itong sauce cup na nabili ko. Napakahirap buksan guys. Mahigpit masyado. Mas okay itong bagong bili ko guys. Sakto lang yung size niya. Medyo maliit lang siya pero mas madali siyang buksan guys. Ayan Diba? Compared dito, makonsume mo sa space to. Ito mas space saver ito. So kung gusto niyo guys ng mas detailed na pag-breed ng superworm check niyo yung mga naunang video ko. Nandun yun guys. Mga time na nag-experiment pa lang ako pero successful naman. Tapos ito, may sayote ako dito. Ito ang magiging source ng tubig nila. Konti lang guys. Kasi kukunti lang naman sila. Magandang sayote guys kasi hindi sila basta-basta nabubulok. Tumitikas lang. Lagyan din natin itong mga superworms na ito. Yan. Tapos lang iba guys sa ating mga mga ibang feeders. Tapos ito mga gamit ng mga cups guys nalagyan natin ng mga adult na superworms. So ayun, paikot-ikot lang yung cycle nila. So parang ito yung magiging next batch ng mga beetle natin. Ganyan lang guys. So yun guys ang ating superworms breeding project. So waiting game lang. Magkakaroon tayo ng unlimited supply ng mga superworms. So yun guys, maraming salamat at chill lang tayo lagi.
dito sa Schizoparma, Philippines. Yeah.